Okay, hello. Ito po ang inyong muli ang inyong Pinoy Firearms Instructor na gunsmith din naman, na palagi kong sinasabi na huwag ninyo akong hanapin sa Pilipinas sapagkat ako dito nagtatrabaho sa Kuwait sa Mayadin Shooting Range at 20 years na po ako nagtatrabaho dito bilang isang firearms instructor at ngayon ay consultant na. Okay, bago ako bumati at magpasalamat at magbigay ng ilang palaala, gusto ko lang munang basahin ang katanungan ni James Someone Mercado. James San Mercado. Okay. Hello sir, tanong lang po kung gaano katotoo na hindi raw po matibay ang polymer guns. May mga nagsabi lang kasi sa akin, plano ko po sana na next purchase ko ay polymer gun po. Okay, at meron pa rin isang katanungan dito na nagmula kay Giren. Okay. Ang sabi niya, sir, sana po mapansin. Tanong ko lang po kung anong mas mainam in the long run. Kung polymer or steel. Salamat po. Okay. Alin daw mas matibay, polymer o steel sa mga baril? Okay yan. At bago ako magpatuloy at magpasalamat ay gusto ko lang munang palalahanan yung mga nagsasabi na marami akong sinasabi at hindi ko raw agad sinasagot yung mga tanong. Unang-una, YouTube channel ko ito. Wag na lang kayong manood dahil ang aking YouTube channel ay charity. Pero inisip ko na hindi ko gawing content yung aking mga beneficiaries, ay ginamit ko na lamang yung aking maliit na kaalaman para kumita sa YouTube, at yung kinikita ko sa YouTube ay tinutulong ko sa aking 6 na estudyante na mga beneficiaries. So ganito yan. Wag ka na lang manood kasi kumbaga kumukuha ka ng ayuda, marami kang reklamo. Libre naman itong pagtuturo ko. Manunood ka na lang. Kung ayaw mo sa mga sinasabi ko, wag na kayo manood kung kayo na-stress. Okay? So, at doon sa mga may mga nag-message pa rin sa akin sa Messenger. Sorry po, hindi ko kayo sasagutin sa Messenger kasi sobrang dami ko ng ito lang sa YouTube ay nahihirapan ako. Sa Messenger pa, ang dami ninyo, hindi ko kayo kayang sagutin dyan. Dito kayo magtanong sa YouTube at sasagutin ko kayo, sigurado yan. Okay, at gusto ko lang muna magpasalamat sa lahat ng ating mga 36,000 mahigit na tayo na mga subscriber. At gusto ko lang pasalamatan yung mga sponsor na tumutulong sa atin. Gayon din yung mga silent viewer natin na hindi nag-skip ng ads, malaking tulong na rin yan sa ating mga beneficiaries. Okay, pasasalamatan ko lang si Alfredo Isidro or Disipay ng Las Piñas. Yan ang nagpapadala sa ating GCash number. Ito po yung GCash number natin para doon sa gusto magpadala. Si GC Antonio Official, tinatanong yan. Nandyan na. Please magpakilala lang kayo at pasasalamatan ko kayo. Kay Architect Arnel Ignacio, na kaibigan ko dito sa Kuwait. Thank you very much. Shout out sa iyo. At kay Jubil Platon, Boy Umay ng Riyadh, Saudi Arabia. At kay Umbet, na kaibigan ko dito sa Kuwait, nagtatrabaho sa Kia Motors ng Kuwait. So thank you very much sa Umbet. At kay Anthony Evangelista ng Pasay, bago nating sponsor. At dun sa ayaw magpakilala, tawagin na lamang natin siyang Adrian. Salamat sa iyong mga pagpaabot ng tulong sa ating mga beneficiary. Ayan, at alamin na natin ang katangian ng bawat isa ng polymer at saka ng steel. Okay, unang-una, kung titingnan natin ang bigat ay mas mabigat. Meron ako ditong papakita ko lang sa inyo. Ito yung mga polymer frame natin dito na ginamit. Marami tayong polymer na rin dito sa range na mga ginamit. Kaya sasagutin ko kayo. Ayan ito.
Hindi ako magbabanggit ng brand dahil ayaw kong baka may strike tayo. Wala akong babanggitin na brand na baril. Bahala na kayo kung polymer, kung steel ang gusto ninyo. So, sa bigat, malaki ang diferensya ng bigat dahil tingnan muna natin ang bigat ng steel. Okay? Tingnan muna natin ang bigat ng steel. Okay, ito yung steel. Ito yung bakal So, ang bigat niya ay 1.13. Mahigit na 1 pounds. 1.13 pounds. So, ito'y bakal, ito, steel. So, tingnan naman natin ang diferensya ng tingnan naman natin ang diferensya ng polymer. May kasama pa itong hindi ko na tinanggal ito. Pampabigat pa rin ito. So, ito ay 0.40 lang siya. 0.40 lang siya. Wala pang kalahati. May kasama pa siyang kadena. 0.40 lang siya. Okay. Ito namang isang brand ay nilagyan ko ito ng may kasama pa itong may kasama pa itong balancer. Ito may nakasama pang balancer yan. Hindi kasama yan. So, ito ay hindi pa rin umabot ng 1 pound, 0.83 lang. May kasama pang weight. Okay? Bakit nilalagyan ng weight yan? Kasi nga magaang. So, ayan, wala pang 1 pound yung Ang pag-usapan lang naman natin kasi dito ay yung polymer. Kasi ang polymer naman ay usually yan yung mga receiver. Okay. Pagdating sa accuracy, wala akong ako'y magsasalita tungkol sa sa experience namin dito dahil nga sa marami na kaming baril na dito. Pagdating sa accuracy ay wala akong tulak kabigin diyan pagdating sa accuracy. Okay, pagdating sa performance, parehong maganda. Sa performance, wala rin akong masabi. Kumbaga pare-pareho lang ang performance yan. Pero pagdating sa recoil, kahit sa science, pag magaan, paglakas ng recoil. Kasi nga magaan. Kaya, ang remedyo dyan, kaya may mga ganito, pwede kang maglagay ng weight dito. Ayan, kamukha nito. So, mariremedyohan yung gaan. Mariremedyohan yung gaan Kasi nga, pwede kang maglagay ng weight dito. So, pag-usapan naman natin yung bigat, ay siyempre, kung pang-carry, ay mas gusto ko na yung magaang. Bakit? Ay, carry nga Kung yan ay nasa bag mo, hindi masyadong mabigat yung bag mo. Okay, at hindi ko naman ina-advise yung tayo magsuksok sa bayawang kasi mga civilian tayo. Ang sabi sa batas ay concealed. Baka yan ay bumukol mapansin sa atin ng mga checkpoint di mas maganda na yung nasa bag, lagi kong So, pagdating sa pag-carry gun ay lamang ang polymer. Kasi nga ang bigat nito ang bigat ng bakal So yun lang ang nakikita kong lamang ng polymer sa mga bakal. Mas magaang siya. Okay, sa recoil, siyempre pag magaang parang parang isang bagay, pag pinitik mo yung isang bagay na magaang, mas malayo ang talsik. Yung mabigat pag mabigat talaga hindi mo mapapagalaw. So ayan, science 'yun. So pagdating naman sa mga tibay, nagka-crack ba ang mga polymer? At nagka-crack ba ang bakal? Sa aking experience po, nagka-crack ang polymer at nagka-crack din ang bakal. Ang katanungan lang, ito ang isang katibayan na nag-crack ito. Bakal ito. So, pag nag-crack ang bakal, pwede mo siyang weldingin. Kasi nga ang mga baril namin dito ay bugbog.
Ang isang baril dito pinakamahinang iputok isang daan araw-araw yan ha, 24/7 yan, walang pahinga yan. Pinakang mahina yun, 100 ang ipinuputok ng isang baril. Umaabot pa yan hanggang 500 o 1,000 pagka talagang nagiinit nga to eh. So bugbog ang mga baril namin dito. So pagdating sa crack ay wala na ang polymer. Kaya nga yung mga nag-crack na polymer namin dito ay, kasi dito pagka yung hindi na magagamit, wala akong mapapakita sa inyong crack. Kasi nga, hindi inaano yan, sinusurrender yan sa ministry. Okay, so, yung mga ganito naman, yung mga ganitong sira naman ay, ano pa yan, tolerable pa naman yan, kamukha niyan. Pag tinanggal yung pin, minsan nasisira yung butas. Kasi yan, ang polymer kasi parang sandwich yan. Hindi naman solid na solid na polymer yan eh. Yung mga railing niyan at yung mga mechanism niyan ay nakapalaman, nakasandwich yan. Kaya pag tinanggal mo yung pin yan, may 2 pin yan dito, pwede mo na itong tanggalin. Yan, pwede mo na tanggalin ka. Ito hindi ninyo mahalata na nasira na ang trigger guard nito. Ginawa ko na ang trigger guard niya, naputol ang trigger guard. Pagkasira naman yan, kinabitan itong ano na ito, kaya nasira. Pero trigger guard na yan. So yung mga ganyan nare-remedyohan pa yan. So ang isa pa sa mga polymer ay hindi mo masyadong mapaganda. Hindi kamukha ng mga ganito na bakal. Pwede mo siyang mabihisa ng maayos. Pwede mo siyang gawing chrome. Although ito naman may mga kulay din naman yung magagawa mong kulay sa bakal hindi mo magagawa dito. Pero may mga pintura na tayo na pwedeng gamitin dito sa polymer. So, ang pag-usapan na lamang natin ay yung tibay. Okay, kasi yung pagbibihis, hindi na masyado importante sa akin yung pagbibihis eh. Pero mas maraming bihis ang magagawa nito, bakal. So, pagdating sa tibay, ay sa bakal pa rin ako. Kasi machinist ako eh. Pagdating sa tibay, so, at marami na rin akong nakita sa nag-post sa Facebook na mga hindi ako magbabangkit ng brand na mga nag-crack na mga ano. Pero pagdating naman sa kinakalawang ay hindi naman ito kinakalawang. Hindi naman ito kinakalawang. Ang bakal kinakalawang. Pero ito hindi ito kinakalawang, polymer yan eh. So ayan ang aking kasagutan diyan. May mga experience kayo, i-share ninyo yung mga experience ninyo. Welcome kayo dito sa ating YouTube, mag-share ng inyong mga experience. Kamukha ng mga nagsi-share ng mga experience sa atin. So, yan ang aking pananaw. Pananaw ko yan. Kanya-kanya naman tayo ng pananaw, kanya-kanya tayo ng taste. Kamukha nung ako ng 357 at saka 45, kanya-kanya ng taste. Okay, kanya-kanya ng idea, pero okay yan, wala tayong pagtatalunan diyan kung yun ang gusto ninyo, kung ito ang gusto ninyo. So nagbibigay lang ako ng experience ko dahil tinanong tayo sa ating YouTube channel. So yan ang aking kasagutan. At kung may kulang pa ako, idagdag ninyo. Kasi hindi ko naman maalaala sa lahat yan. Kasi pag ako'y nagbasa ng comment, ora mismo ginagawan ko na ng content. Minsan din ako nagkakapag-research. So binabase ko na lamang sa aking experience. So ayan, ang aking masasabi sa inyo. At ang isa ko pang madadagdag, pag nasira ang railing nito, kasi ang railing, minsan, nito, pag nasira, ay mahirap reparin. Lalo pagka kumalog ng slide, mahirap ng reparin. Pero ang mga 1911, nare-rebuild ang railing niyan, basta magaling lang yung maggagawa. Nare-rebuild ang railing niyan. Yung mga magagaling, yung mga luman-luma na, kasi in the long run ang sabi eh. Yung nagtatanong na sa atin, kung ang 1911 mo ay kalug na, pwede mo pang ibalik yan sa dati.
kumbaga, pwede mo pang, yung kalug niyan, pwede mo pang, at ang kagandahan pa nung, madali ang pag, ng pyesa. Okay, itong mga ganito, ay, talagang factory yan, sa factory. So, para sa akin, ginawa ang polymer kasi mura ang production ng polymer kaysa sa bakal. At mas mura ang polymer kumpara din sa mga bakal ang pagdating sa presyon. So, ayan lang ang masasabi ko at kung may maidagdag kayo, di dagdag ninyo. Pero masasabi ko kung sa tibay ay sa bakal ako. Parehong nagkakrak yan. Parehong magkakrak yan. Parehong masira yan. Pero ang bakal ay nawi-welding. Ang polymer ay hindi. So ayan, ito ang inyong Pinoy Firearms Instructor. Nagan Smith din naman. Hanggang sa muli natin video. Thank you very much.